Authorities raided an alleged scam hub in Silang, Cavite. PAOK officials apprehended more than 20 foreign nationals in the private resort on Wednesday. They are said to have been carrying out cryptocurrency scams in a guerrilla-type POGO operation. Scammers are now renting out small resorts or private condos while using personal laptops and pocket Wi-Fi. Pag nagkaroon ng hulihan, madali nilang matitiklop yung laptops nila, and then yung Wi-Fi connection, hawak pa rin nila. Yung transaction, tsaka yung kausap nila, yung ini-engage nila, hindi mapuputol. Yan, ito sinasabi ng mga breakout groups na may leader pa rin. Yung mga karamihan dito, mga Pinoy na kinuha yung mga equipment na nung nagsara ng mga legal POGO. Ha? So, ngayon sinasabi kasi nung resort dyan sa Cavite, wala daw silang alam doon sa nangyayaring parang POGO operation doon sa kanilang resort. Alam nila, nagluluto lang sila, tuloy lang operation nila. Pero ngayon kasi kasama pa rin sila sa investigation. Kasi ang ginagawa ng mga iba, isipin mo, may laptop ka at may pocket Wi-Fi, check-in ka, maglo-long term check. Tayo minsan, di ba, when we go to certain resorts or hotels, we bring our laptops. Kasi na-trace ng PAOK yung mga IP address kung saan nanggagaling yung mga scam na ito. So nakita nila na these are not merely tourists with their laptops and pocket Wi-Fi. Medyo madami-dami din yun, Oo, kasi ang napansin nila, meron daw massive, sa specific resort, may massive check-in ng isang grupo na all of them have their laptops and their pocket Wi-Fi. Hindi sila natatakot, ano? Oo. Pera is pera for them Ano na sila Dami-dami din sila. Pero yun daw ang modus sila ngayon, magla-laptop sila, tapos hindi na sila kukuha ng mga Wi-Fi connection. Yes. Magdadala na lang sila ng mga pocket Wi-Fi sila para hindi daw ganun kadali ang pag-trace. And it's easy to be mobile diba? Everyone, hindi ganun kadali ang trace. Problema kasi, di sa pocket Wi-Fi have SIM cards. So, usually pag may SIM card yan, registered yan. Yes. So makakita nila yan. So, ayan. So, pero yun nga, as I've said kanina, ano kayang pwedeng gawin naman ng mga, let's say for example, ito yung mga resorts, mga hotels, mga condos, yung mga admin doon na sasabihin nilang wala silang kinalaman dito sa mga illegal POGO operations, diba? Dapat meron silang somehow a protection against this Kasi tinan mo yung sa Cavite, kasama pa rin sila sa investigation. Until they're proven na talagang wala, tsaka sa subdivision, madali-dali kasi pwede lang higpitan ng mga mag-rent. Pero pag resort kasi, mahirap naman higpitan mo customer base kasi customer base ka kasi, di ba? Tourist. Pwede mo i-claim tourist ako di ba? Baka pwedeng mag-ano sila, yung mga quit claim doon, yung mga I don't know. No. Pero yan, isa lang po yan sa mga scam hub na talagang tinutugis ngayon ng PAOK kasi marami pa daw talaga ngayon, tulad na pag-uusapan natin over the week, no? Na talagang ang dami ngayon iba-iba na mga maliliit na POGO hubs na nag-ooperate pa rin dito sa ating bansa kahit na nag-raid na ng mga malalaki.